Hain ng ginto't bulaklak, pag-ibig ko sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yungi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, dinihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sandal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalika. Sige pa. Aking antika, makita kang sandalaya. Magandang hapon bayang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sumayin papayad na naman ang inyong tanging palatuntunang tinig ng Maralita, Police Hour on the Air. Ito pang kaibigan sa pampawid si Bishop Alex Inosanto Sonyo. Station po kami ngayong Kakampi Online Newsblog.pat.com, www.ustream.tv channel Kakampi Online. Ang amin pong contact number 553-8656 480-5812. Kami po inyong napapanood at napapakinggan sa istasyon na ito tuwing Tuesday afternoon, mag-umpisa ng alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At kami po nagpapasalamat sa pamunuan ng aming mabait na si Miss Fe Nicodemo, sapagkat kung hindi sa kanya, hindi po kami nasa airing ngayon. At maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating pamunuan, lalong-lalo na po sa Interfaith, sa Citizens Crime Watch, sa Global Peace Interfaith Council, at marami rin po mga kaibigan na hanggang sa ngayon tayo po ay hindi hinihiwalayan at hindi lang makakarating dito si Pastor Mercy sapagkat may siyang dapat asikaso na malaking kaganapan, ngunit kasama rin natin dito si Kaloy, isang batikang broadcaster na napakaganda ng usapan nila kanina, ngunit sa lahat po ng dyaryo ay lumalabas yan. At pauna po ibig kong ipaabot sa lahat ng aking mga kaibigan, sa lahat mga taga Libakaw, Aklan, sa lahat po ng taga Aklan na ang aking anak ng aking kapatid na si Sonyo ay namatay, si Jolie Sonyo ay namatay noong isang araw at nakaburol ngayon sa Novaliches, Quezon City. At ang libing po ay sa Sabado ng hapon, alas 2 ng hapon. Kaya tinatawagan po namin ang ating mga kaibigan na lalong-lalo sa mga taga Cavite, sa Antipolo, sa Rodriguez, sa Montalban, na si Jolie ay pumanaw na noong isang araw at nagiging ilang taon na? Si Jolie ay 49 years old lang. Bata pa. Bata pa, nagkaroon siya ng kidney trouble at nagkaroon pa siya ng diabetes, kaya tuloy-tuloy ang kanyang pagkakaroon ng pagkakasakit. Siya po ay nagkaroon ng masamang complex. Nagkaroon po siya ng kidney complex, tapos na dialysis siya Kaloy na mga 3 linggo, kaya nga nasa hospital, namatay po siya doon sa dinala mo na siya sa kidney center, tapos na-transfer sa MCU hospital, doon siya pumanaw ng isang araw. Kaya habang nagmi-meeting tayo doon sa atin sa Citizens Crime Watch, ay kasalukuyan pa lang naghihingalo siya doon sa hospital. Kaya pagkatapos ng meeting natin, tumuloy na kami doon hanggang kahapon ng hapon. Hanggang kagabi ay nandoon kami at babalik ulit kami doon sa Novaliches anytime tomorrow para makiramay. At tinatawagan po namin mga kamag-anak na nandoon ngayon sa Aklan, sa Libakaw, sa Montalban at dito sa Calacang, Maynila. Ang anak po ni Pepe Sonyo, si Julie, ay namatay na noong isang araw. At sana ay maging maluwalhati ang kanyang paruroonan.
At kami rin po ay nagpapasalamat sa lahat na pang dumadamay sa aming mga kamag-anak nandito ngayon sa Maynila sapagkat marami na rin pong nakiramay sa kanya. Siya po ay isang bahagi ng mga bombero katatapos lamang ng kanilang aktibidad ng isang araw. Siya po ay nasa fire department ng Quezon City, nagtatrabaho at matagal na rin siyang ng bombero. At nakakatuwa nga lang sapagkat yung mga kasama niya mga bombero doon sa Novaliches ay dumadamay sa kanya nang walang patlang. Tuloy-tuloy ang kanilang pagpunta doon sa labi at pagdamay doon sa aming pamangkin ko na yun, pamangkin po. Kanina kailan na pag-uusapan natin itong mga nangyayari dito sa Sabah at halos oras-oras nasa TV, nasa radyo, nasa Buong Pilipinas. buong Pilipinas Oo na nga ay nadadamay na. Nadadamay na. Ay napakaganda naman kung ano ang magiging kahinatnan dito sapagkat hindi lamang taga-Sulu ang concern ngayon sapagkat dito sa ating Citizens Crime Watch Kaloy marami rin tayong mga membro na international na yan. international, marami tayong mga membro na Muslim, Hindi, brother Muslim at pag tinatanong natin sila hindi pa sila kumikibo. Bishop, may katanungan tayo. Bisan tayo isang media din, di ba? Sa nakritingin nun, dapat makialam ang ating presidente. Alam mo noong isang araw pa pinag-uusapan yan, pero Kasi marami nagsasabi dapat ito ay habang hindi pa seryoso, dapat makialam. Siya ang the head of the family. marami na rin Diba? siyang pinapadala doon ng mga emisaryo. Kasi mahirap na. Kasi kumbaga sa ang nag-aaway, mga anak mo, tapos ang tatay hindi pwede hindi makialam. Kahit paano ka lang makialam para malutas ang problema. Saka yung mga ganyan sul-sul, hindi natin masabi kung totoo hindi kasi sa mga ganyang balita mahirap din masabi, di ba? Kung sana meron nagsulsol, sana huwag tayo pasulsol na dapat ay magtulungan tayo bilang sambayang Pilipino. Kung may problema naman tayo sa Malaysia, dapat i-forward na lang sa international court sa United Nations anong protesta natin. Hindi dadaan sa gulo dahil kapwa tayo Pilipino sa Mindanao. Okay ba? Kaya nga, iwanan na natin yan sa, alala mo, maghapon, magdamag. Puro topic yan. Puro topic ng kawawa mga ibang mga problema may darating pa tayo. Di ba? Kaya harapin natin ang ibang problema. Huwag naman puro taga Mindanao. Kawawa mga taga Metro Manila. Di ba? Lalo na ngayon. Ang presyo ng tubig parang humihina na. Kailangan mag-ipon tayo ng tubig, di ba? Yung mga importante, araw-araw ginagamit natin ang pang-araw-araw. Pag-usapan natin yung graduation ngayon, tuition fees, sapagkat ngayon, halos lahat ng eskwelahan ay inoobliga yung mga lalong-lalo nang gagraduate, ang laki-laki ng binabayaran. Yung mga ganyan toga-toga, pwede hiram na Hindi na dapat tayo bumili. Lalo pwede, mga renta na lang. Renta na lang. Rental nga na ang tawag. Dahil mahal ang toga Ilang minuto lang, wala na. Ang toga, nadinig ko doon sa isang kaibigan ko, kapag ikaw yung nagrenta, ay nasa 600 pesos lang. Ako, grabe naman. Sana makialam naman ang sa ating college, Department Education. Parang abusado na yan. Ilang minuto lang. Sa college yun. Pero pag binili mo daw, ay nasa 1,300. Dapat, sana ang government makialam din. Dahil ito, mayroong ibang ginagawa negosyo, sinasamantala. Dahil once in your life lang yun, di ba? Gusto kang magtoga. Siyempre, kikita siya, pero nasa market price. Pwede natin makialam kung makano, pero parang overprice. Kaya nga siguro, lalong-lalo na yung apo, maniniwala ko, yung apo ko, laki-laki ng ginastos. Wow. Ano yun? Sa elementary pa lang. Pero nakakaawa naman kung puwera mo siya. Bishop, may tatanong sa iyong opinion, ang DEC pwede makialam dyan? Talagang sa makialam dyan dahil Department of kawawa Education mga talaga yun. ating sambayang Pilipino, lalo mga mahirap. Hindi sila maka-afford ng ganyan pangyayari pag bibili naman ganyan, di ba? Kailangan tulungan ang ating Department of Education, observation. Dahil sinasamantala nila mga graduate estudyante para kumita sila. Gagano naman talaga nangyayari, lalong-lalo na
may mga kaibigan tayo dati nasa eskwelahan din ako. Oo nga eh. Ay sabi ko nga doon sa mga kasama namin, bakit Para sa akin lang, Bishop ang mahal talaga ng mga price, mga ganyan, rental, mga nasa 150, okay na. Ay, Okay na ba sa'yo? walang Hindi, para sa akin, kaysa yung ganyan, 600, overkill na yan sa Hindi, tao. walang magpapaupa sa'yo ng 150 ngayon. Hindi, sa mga mahirap, kindergarten yun, depende. wala rin. Oo. Mga 200, kaya kawawa naman. Alam mo, mga Lalo na mga negosyante. mahirap. Hindi, lalo na mga mahirap, kawawa naman. 600, alam mo, malaking bagay. Walang O, magpapaupa nga 300, eh, ganyan. ng ganun ka 300 na lang. Okay na lang sa atin, di ba? Kalahati. Dumating na kalayang isa nating kasama rito na go-GT sa atin sa pag-broadcast. Magandang hapon si Magandang Cheryl. hapon po, Bishop Sonyo. Ako nga pala si Cheryl. Patuloy po kayong makinig dito po sa www.ustream.tv sa Kakampi Online po, dito po sa Tinig na Maralita. Bishop, way back tungkol sa toga, paano mga uniform nila? Ay mayroon na Rental na rin. hindi. Total 600, di lahatan na, pati uniform, pati toga, Wala. hindi lang toga. Bumili ka ng sarili mong gamit. Grabe naman. Mga bagong damit, siyempre pag gagraduate Kasi yung ilang minuto gagamitin natin yan. yung di ba? anak mo ba pag gagraduate papabayaan mo bang umakyat ng Hindi stage naman, na nasa lugar naman, pero siyempre, Luluma ang kanyang nasa gamit. lugar ang kita, di ba? Huwag naman sobrang overkill sa mga estudyante at mga magulang. Tama ba, Cheryl? Kasi kung yung school po mismo, nag-iisip sila ng paraan para hindi, ay ibig ko sabihin, para yung expenses ng students or yung expenses nila ay malesen, dapat nag-iisip sila ng paraan paano sila magkakapondo, di ba? Para naka-ready kaagad yung nila, pondo para sa graduation. Pero hindi yung in the way na sila manghihingi ng masyadong mataas na presyo sa mga estudyante. Pwede silang gumawa ng maraming paraan, katulad ng mag-fundraising sila, 'di ba, for yung sa mga civil causes ganyan, tapos maggawa sila ng mga subsidies para sa students nila. Kasi sa abroad maraming paraan, bakit yung sa ibang bansa nagagawa nila ng paraan paano gumanda yung sa mga estudyante nila, 'di ba, sa mga school doon sa abroad. So dito dapat yung alam mo para Cheryl, lang. yung fundraising bawal na rin eh. Marami nang pinagbawal ngayon ng DepEd at saka CHED na hindi mo pwedeng gawin. Kapag ginawa mo naman ay kasalanan mo na naman sa DepEd. Kaya nga lang kung ito'y practicality ng pag ikaw ay nasa eskwelahan, ang unang ginagawa kasi ng mga administrators na eskwelahan ay pagkakataon nila itong kumita na maganda para naman mayroon silang naiipon. Kaya kasabihan nga doon, kung ayaw mong papunta yung anak mo ng sa Mausin eskwelahan, di huwag. Hindi, Bishop, how about mga public school, yung mga toga, pwede i-renta na yan? Mayroon ng Public school. mayroon ng Public, di ba, may college? may directive na ang Department of Education diyan. Kaya lang kung minsan mayroon mga eskwelahan pa rin hindi sinusunod yung directive na yan. Kaya nagkaroon sila ngayon ng central na pwede mong tawagan lalong-lalo na sa mga public school. Pero sa private school ay kunting tiis lang siguro. Opo. Siyempre, kaya mo sa public, di panindigan mo ang gastos. Pero Tama? pwede naman po sila, kumbaga para-paraan lang po yan. Pwede naman silang gumawa ng paraan katulad niya, paano sila magkakaroon ng more subsidies for students. Kasi kung antayin pa natin yung gobyerno, wala nga naman mangyari. Mag-isip-isip na lang ng para-paraan ko paano magkakaroon ng additional for Bishop, students. meron tayo pa sa ating mga estudyante sana. Total, tapos na ang this graduating. Sana isipin na anong dapat kurso kukunin nila. Hindi pa Dahil magulo pa sila. kasalukuyan pa lang ngayon naghihirap ang mga magulang. Oo nga, sana magplano na sila. Kasi ang 4-year courses, hindi biroan. Pwede na silang balak kung ano ang dapat ang kurso kukunin nila. Example, nursing. Masyado marami na, di ba? Yung kukunin natin yung Ang TESDA dapat ngayon. kurso. Dahil, siyempre, kung habang matagal pa, di ba, enrollment, alam mo na anong kurso ang dapat kunin mo para ma-apply na nila. Kasi iba, estudyante, di ba, sir, hindi nila alam. Actual, sa June na iisip, anong kurso kayo maganda? Habang ngayon, tansya mo kung anong talent kaya mo. Kasi, let's say, Cheryl,
4 years is a white-collar job. Hindi naman lahat white-collar job, lahat makakapasok ka sa trabaho eh. Di ba? O, ano mo, 4-year course. Marami kang kalaban ngayon. Kaya, isipin mabuti ang mga estudyante. Yan ang payo natin habang, di ba, Mars, makakaisip pa sila, ano dapat kurso kunin natin, nanay? Hindi porque 4 years course, white-collar job, okay na. Ang TESDA ngayon, nagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga magkaroon ng scholarship. Oo nga. Yun ang dapat applyan ng mga magulang. Marami ng mga accredited schools ngayon na karamihan sa mga magulang di pa nila masyadong alam na mayroon palang TESDA na eskwelahan accredited na nagbibigay ng scholarship. Pero dapat ikaw ay pumasa doon sa kanilang entrance exam. Kasi hindi naman lahat na gustong mag-aaral sa TESDA ay pwedeng pumasok sa pakay. May voucher yan, Kaloy. May Gobyerno ang nagbabayad tama, yan eh. tama. Halimbawa, may kausap ako ng isang araw na isang eskwelahan, accredited siya ng eskwelahan, pero hindi sila naghirap kasi may mga voucher, yung mga estudyanteng pumapasok sa kanila, ang requirement lang, ipasa mo Yung course na yung course mo, accredited course. yung entrance exams nila. Oo. Kung halimbawa gusto mo mag-college, anong course ang gusto mo doon, ipasa mo yung kanilang requirement. Mm. Tapos kumpleto ka ng requirement. Tapos noon, pag nagpa-enroll ka na, bibigyan ng voucher yung eskwelahan para pambayad mo sa tuition fee. Ang nagbabayad, yung gobyerno. Oo, maganda para sa akin, maganda. pamamagitan ng Automatic, TESDA. okay ba, Cheryl? Dahil yun ang vocational course, yan ang sikat ngayon buong Pilipinas eh. Oo, dapat naman eh. Hindi Ay, naman vocational, pangit ng ano eh, di ba? Mas maganda vocational, mas malaki makano ngayon automatic. Isang gawa lang sa sakyan, libo ang gastos mo. Totoo na, di ba? At ang hinahanap ngayon, halos na karamihan ng mga kumpanya, TESDA, graduate ka, may accreditation ka. Kahit na yung mga driver sa ngayon, ay inoobliga na ng MMDA at ng mga may-ari ng eskwelahan na magkaroon sila ng TESDA accreditation para magiging accredited sila, kukuha sila ng examen at ipapasa nila. At may sweldo na yung mga driver ngayon. May batas na dyan na Opo. para sweldoan sila. Saka yun din po, kung nag-iisip-isip yung mga estudyante kung anong dapat kursong kunin nila, dapat isipin na lang muna nila ngayon maging practical sila kung saan sila madaling makapasok at the same time saan sila mabilis kikita. Yun na lang muna isipin nila kasi sa panahon nga ang dami mo nang kalaban sa mga 4-year courses, di ba? Tsaka hindi mo naman kayang lumaban sa mga graduate ng UP, Ateneo, Lasal. Eh di, ang isipin mo muna kung saan ka madaling makapasok at the same time saan ka madaling kumita. Yun ang pinakamaganda doon sapagkat kapag ikaw ay nakapagtama, sabi ni Kaloy kanina, kung hindi mo naman kaya mag-college at pupursuhin mo sarili mo, pagka-graduate mo ng high school, punta ka sa college, bagsak ka lang ng bagsak, kumuha ka na lang ng vocational na kung saan ka talaga po pwede. Saka Bishop, ako small and driver maganda na sir ng driver. 480 plus na. Hindi 4K driver. Ini-small mo bilang driver, hindi yan. Maganda sweldo ngayon mga driver natin. Hindi, Di yun ba? ang sinasabi. Oo, yan ang malaking bagay. Basta maayos ka lang na driver, Basta accredited importante ka. do sa yung tinitake mong vocational na yon, course na yon. Kikita ka naman doon eh, wag lang yung papasok ka sa isang bagay na wala ka namang palang kikitain. Basta kikita ka naman, okay na yon. Hindi naman 4K white collar job, mataas ang sweldo Bishop, sa totoo, maraming kalaban ngayon, mga computer na ang kalaban ng mga opisina. Kailan marunong ka computer Hindi 4K 4 years course, matapos mo. Maraming Computer. ngayong opisina, ang unang tanong sa iyo, alam mo bang Oo. mag-manipulate ng Dati, di ba, computer? pag nag-graduate ka, okay, basta hindi mo ka alam kung ngayon, kailangan mo ma-computer, di ba, Cheryl? Hindi lang yan, minsan po pag nag-a-apply ka, hanapan ka pa nila ng mga certification. Skill, are you experience, are you certified with this company or certified with the programming programming or software na namin nire-require namin sa iyo. Sometimes ganun pa sila talaga strict. Tignan nila, may experience ka ba? Yan ang una. Kaya hindi lahat 4K white collar job pasok mo. Makakuha trabaho, mahirap yan. Na napakahirap ngayon pagpasok sa trabaho kahit na ikaw graduate kung talagang nakahanap ka ng
katapat ng iyong natapos, mahirapan ka magtrabaho yun. Lalo mga sikat na eskwela kalaban mo. Oh, makikipagkompetensya ka pa doon sa tatlong yung palagi. O, di isipin mo na kung saan ka na lang madaling makapasok. At isipin, kikita naman ako doon yun ang isipin mo. Wala, hindi. Kasi pag nasa vocational course tayo, independent. Wala na makikialam. Halimbawa, ikaw nasa auto mechanic, o marunong ka gumawa ng radyo, gumawa ka ng mekaniko, yung ganyan-ganyan sakop, hindi na, maduming trabaho, pero okay naman. Pang sariling kita, wala ko control sa'yo. Malit pa puhunan. Malit puhunan na auto mechanic. Tama po yun, Kuya Kaloy, tama yun. Kasi dapat sa panahon ngayon, practical tayo. Huwag na natin isipin kung sikat ka, kung social ka. Oo nga, yun nga, huwag natin isipin na ganun. Basta kailangan ngayon sa panahon ngayon, practical ka na lang kung saan ka madaling makapasok at isipin ka, saan ka rin kikita. Over na tayo sa commerce, nursing, basta mga ganyan. Alam mo na. Sa bago tayo magpatuloy sa ating programa ngayong hapon, alam mo, napakabilis, nasa 2:30 na tayo, 30 minutes na lang ating oras, kaya magkakaroon muna tayo ng time, station break muna tayo. Di magnasang makaalpas. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig
give thanks to the Lord. We give thanks. We give thanks to the Lord. Okay. Sa pagpapatuloy po nating programa ngayong hapon, na napakaganda na po nating napag-usapan sa pagkatalos lahat ng dyaryo, lahat ng radyo, lahat ng telebisyon na pinag-usapan ay Saba. So iwanan muna natin yung Saba sapagkat may mga lokal na tumatawag dito din sa atin tungkol dito sa mga livelihood program natin. Pero bago tayo dumako doon sa ating livelihood program, ay isang araw nag-attend ako ng seminar tungkol dito sa paano ka at ano ang dapat mong gawin kapag ikaw ang nag-retire na. Si Kaloy, matagal pa mag-retire ito. Bata pa ito, 28 anos ng ito eh. Ay, si Cyril, nung makilala ko si Kaloy, 18 lang eh. 10 taon na, di 28 pa lang siya ngayon. Ay, alam mo si Kaloy, imbes na madagdag ang kanyang edad, binabawasan na 1 taon. Ay, tungkol dito sa pag-retire mo, alam ko, may kausap ako isang araw na paano ka magre-retire kung wala kang pera. Pag nag-retire ka na, paano ka, wala ka namang pera. Pero may diba? Okay naman eh. Yung SSS masyado maliit yun. Hindi mo dapat asahan ng SSS Hindi mo pwedeng asahan yun, hindi mo pwedeng ibili ng gamot yun katapusan ng buwan. Pero dito ayon kay Mr. Francisco Colayco sa kanyang Easy Money na kanyang sinusulat na napakaganda sapagkat unang-una niya sinasabi rito, kapag ikaw ay magre-retire na, panatilihin mo ang iyong pag-aari, ang iyong ipon, ang iyong bank deposit at mapag-aari. Kung gusto mong tulungan ang mga anak mo, ito maganda eh. Tulungan anak mo, pwedeng namang magbigay basta huwag aabot sa puntong magpakabayani ka at maubos lahat ng iyong pinaghirapan mo. Mainam na laging may sapat na cash dahil protection ito laban sa anumang pagsubok. Makakatulog ka ng mahimbing, hindi ka matatakot na magsalita at sabihin ang opinyon. Mas may tiwala ka sa sarili mo. Muli, sinusunod namin mag-asawa ang makikita natin nito sapagkat alam mo kayo, ngayon ko na nararanasan at ngayon ko na iintindihan yung magandang sinasabi ni Mr. Colayco sapagkat yung mga anak mo kahit na may trabaho, kahit na malaki ang sweldo, alam mo si Cyril, nakakahiya rin tumanggap eh. Nakakahiyang humingi. Opo, totoo po yun. Oo, may pamilya na eh. Tsaka syempre, iniisip din po nila yung mga sarili-sarili din po nilang anak. Syempre po. Obligasyon din ang magulang magpatapos ng anak. Pero depende sa anak kung tutulong siya sa magulang. Hindi obligasyon ng anak magbigay. Tsaka sa ngayon kasi, kagaya ngayon, halimbawa napakabait mong tatay, halimbawa si Kaloy may hanap buhay yan. Sa sobrang bait niya, nung siya re-retire na, binigay niya, pinamana niya sa kanyang mga anak ang kanyang bank account, ang kanyang lupa, ang kanyang mga ararian. Ay kung yung anak mo na halimbawa may lalaki kang anak na kapag asawa daw ng babae na hindi naman angkop doon sa pamilya mo, ay kawawa ang tatay mo sapagkat wala na siyang hanap buhay, wala na siyang ari-arian sapagkat binigay niya sa kanya anak. Ay kung swapang yung naging asawa. Hihingi ka, sabi niya, wala, pasensya ka na tatay, sorry. Oo. Meron ganyan Mayroon tayo kayo isang miyembro na kung natatandaan mo sa magandang sirita natin noon na miyembro ng CCW, isang mayaman na
ano yun, pamilya sa kanilang probinsya doon sa Bisaya. Tapos yung kanyang, kinikwento naman niya ito yung kanyang anak na dalawang lalaki ay binigay sa kanila yung mana bago namatay yung tatay na binigay sa kanila yung mana. Ang naiwanan lamang sa nanay nila doon sa miyembro natin ay yung bahay. Nag-asawa ngayon yung dalawang lalaki na anak niya. Hindi ka maniniwala, yung nanay nila ay nagalit yung daughter-in-law. Ang ginawa ng daughter-in-law, pinalayas yung nanay sa bahay nila. Ay sabi ko, anong ginawa ng anak? Anong ginawa ng asawa ng anak mo? Sabi niya sabi daw nung anak niyang lalaki, pasensya na daw. Sabi ko, pasensya, nanay mo yung pinapalayas nung kung sinong Judas Iscariote na dumating sa buhay mo. Bisya ba? At tayo prangkahan. Pag ang isang anak nag-asawa sa manugang kay babae, kay lalaki, ang ugali magbabago yan dahil sa sulsul sa asawa o sa biyenan niya. Sa totoo lang. Ang laki nga Kaya hindi lahat pwede ibuhos mo lahat bagay sa anak mo. Kailangan ikaw may konting concert sa sarili mo. Hindi mo masasabi, ang bait anak ko dahil binata, dalaga. Binata, dalaga, mabait yan Ngayon pag-asawa, siguradong 100% ang ugali na change. Laki Alam ng mo bakit? pinagbabago. Dahil sa sulsul sa asawa niya. Oy, makaasa, hindi mo obligasyon buhay ng tatay mo, nanay mo o kapatid mo. Ang alaga mo, pamilya. Mamili ka, pamilya o iwanan kita. Totoo ba, Cheryl? Ikaw na. Opo, totoo po yun. Tsaka kasi po, soon to be retirees po kayo, isipin nyo na rin po kagad yung ano yung magagawa, yung kung ano po yung magagawa nyo para sa sarili nyo, para parang nag-ano kayo nag-anticipate po kayo ng future ninyo, kung ano mga maaaring mangyari katulad niyan. Parang maging sigurista po kayo na isipin nyo na, paano ko yung anak ko, hindi naman ako pansinin nito or bigyan nito. Edi isipin mo palagi, kailangan may independent savings ako talaga na kapag tumanda ako, kahit sarili ko pwede akong pumunta sa home for the agent, meron akong ipambabayad. Kasi katulad sa abroad, may mga pondo talaga sila sa sarili nila. Pag tumanda sila, alam nila kung saan sila pupunta. Tignan mo mga all orphanage, kawawa mostly, iniiwan anak nila. Ang mga tatay nila, hindi sila inaalaga Totoo yan. Punta ka sa mga matatanda, orphanage, kawawa ang kinakwento na papapaiyak ka. Dahil mga anak, parang umasenso, iniwan ng tatay niya dahil sa sulsul asawa niya. Tsaka hindi nyo po Minsan mapapaiyak tayo Opo, hindi nyo po masasabi ang panahon ngayon. Kasi sa panahon ngayon, ang mga tao nagbabago palagi. Change nag-iiba sila ng ugali. Kumbaga sana iba na. Dahil ang sabi ng anak, hindi naman obligasyon ng magpalaki o magpakain sa magulang. Dahil yan ang obligasyon ng magulang, magpalaki magpaaral na tapos. So, kailan pamilya ko din iniisip nila. Yun din po. Tapos, syempre, may maririnig ka naman doon sa kabila. Kaya, ang nangyayari, may mga taong naiipit din sa pamilya. Pero hindi naman lahat. Prangka tayo din naman. Depende sa anak kung marunong magmahal ng magulang. Dapat isipin mo, asawa ka lang, kahit 10 asawa, kaya ko kunin. Pero ang magulang ko, hindi ko kaya kunin. Totoo lang. Opo. Tsaka basta yun lang po, kung alam po nila na talagang hindi naman nila mas papasiguro yung magiging ugali ng anak nila. Siyempre, prangkan tayo. Kung marunong ka makinig, pag nagsulsul asawa mo, sabi mo, hindi mo pwede pakialam, magulang ko yan, siya nakpalaki sa akin, siya nagdala ng 9 na buwan sa katawan. Kailangan marunong ko ng utang na loob. Ang tao, hindi marunong, pinagalingan ba? Opo. Hindi daw tumanaw sa pinagalingan ay hindi makakarating Kaya payo sa ating mga anak, sana mahalin natin yung magulang. Kay mag-asawa, kay hindi, iba na usapan. Alaga ninyo yung magulang. Yan ang payo natin. Yung nangyari doon sa isang miyembro natin, nung dumating dito sa Manila yon, may nakilala siyang isang miyembro natin sa CSW. Pumunta yan doon sa atin sa Chowking noon. Kung nakikita mo yung parating dumarating ng maaga yon, mga alas 11, nandun doon yung meeting namin, alas 2. Ano pangalan yun, Bishop? Parang na-familiar mo siya sabi. Ano Si pangalan? Rita, yung maganda parating nakabihis na maayos. Ngayon, nung pinalayas niya doon sa kanyang bahay sa probinsya, ang ginawa ng anak, binenta yung bahay.
Kasi sabi daw nung asawa, kinikwento Kaya naman yan niya. ang sinasabi yun ko, nga po Cheryl, mahirap social doon. sa asawa. Opo, yun nga po mahirap Tapos sabi doon. ko, anong nangyari doon sa bahay mo? Bala, sabi niya, pinalayas ako. Isang anak tira rito. Ay may mga kaibigan, sabi niya ako dito sa Maynila, dito ako pumunta, nakikitira siya doon. Opo. Ngayon, nung mga ilang panahon na, sabi ko, ang aga-aga mong dumadating dito. Tapos sabi sa kanya, anong gawa mo sa buhay? Ito, sabi niya, nabuhay ako, pumapasok ako sa mga networking. Pero pagdating sabi niya ng linggo, walang pumapasok na opisina kasi doon siya nagkakapi sa mga nagpapanetwork sa kanya. Ano ka akong gawa mo dito? Bakit maaga? Sabi niya, nag-aantay ako ng kaibigan ko, magpapakain sa akin dito ng tanghalian. Yung pinapakain natin noon kaloy na mama matanda, kasama ka doon sa pagbayad ng kanyang kinain paglinggo kasi Tayo, ang habang kung pwede tumulong tayo sa kapwa natin, tulungan natin. tinulungan namin Oo yun. nga po. Pero pagdating naman ng pagdating ng hapon, may dala-dalang kape yun na binibenta sa mga grupo natin. Sabi ko doon sa grupo natin, sige, bilhin ninyo, total 10 piso lang naman eh. Yung 10 pisong binibenta niyang kape na nasasasay, ay yung tubo daw niya, 2 piso. So, sabi ko, paano kakita? Sabi niya, mayroong, pag nalaman nila na ang kumikita kung 2 piso, hindi na kinukuha yung 20 pesos, sukli. Yun ang Cheryl, ang ginagawa namin ni Nakaloy doon sa mga kasama natin Kaya, sa Bishop, sa ating CCW. mga anak, sana, tanong natin kung talagang ang ating magulang. Lalo na ngayon, magtatapos na sila, di ba, Cheryl? Opo. Kahit may trabaho sila, wag ninyong kalimutan inyong magulang. Kahit unang sweldo lang ibigay ninyo. Sana. Para maging masaya ang inyong mga magulang, tatay at nanay na sa kabilang hirap nila, makabenta mga kalabaw, baka o nasa probinsya, at least masaya sila. Hindi naman hinihiling ang ilang magulang, lahat sustain to, buwan-buwan Oo. bigay sa kanya. Ang gusto nila, yung Yung parang may pampalubag-loob lang. pampalubag, Oo, even loob. bili ka lang isang Oo. merienda sa Oo. magulang, di ba, Opo, Bishop? basta Masaya na pampalubag- sila. pampalubag-loob Oo. lang, okay na Kasi yun. merong iba, pag may kunting trabaho, maganda kita, kalimutan, parang kayang-kaya nila tapakan mga matatanda eh. Binabali, chapuera matanda. Alam mo, ang matanda, mas maganda magpayo, anong kamalian ninyo ang ating mga kabataan. Kasi marami na sila may experiences. pangako pa dito, Cheryl. Ito, napakagandang pangako. Huwag maniwala sa pangako ng anak na alagaan kanila pagtanda mo. Tama yan. Ayun Dahil nga po. oras pag nag-asawa, iba ugali na. Tapos, 100% yan. Pag itaga mo sa bato, Bishop. Opo. Pag ang Oo, anak opo. nag-asawa, Ganun po talaga yun. 100% bago ugali yan. Kahit sino tanong ito mo. ang sabi, nag-ibang prioridad. Siguro mga 1% lang marunong magtanaw. Siyempre, importante, pamilya nila eh. Mm-mm. At tayong mga retirees, sabi nga dito sa sulat, may sarili tayong buhay, may sarili silang pamumuhay at hindi natin pwedeng iasa ang ating buhay. Pero, Na Bishop, mga sa magulang. totoo, depende. Depende sa nakuha mo asawa. kung medyo hindi marumaksir ang asawa na nakuha mo, Walang tatapakan asawa, ng wala. yung sa site ng lalaki ng magulang. Depende. Kung medyo swap ang nakuha niya. Kakalimitan, Kaingat karamihan, lang. gano'n na ang nangyayari. Sapagkat yung mga anak mo ay mag-iipon din yan para sa sarili nila, para pag Oo, tumanda pero sila. wag natin asahan na ang anak magbibigay pa ng pera ng magulang. Very few na ngayon. Kasi the moment kung tanda na tayo, chapuera na siya. Oh, tayo, palagi aasa ka ba sa amin? Ganyan yung sumbatin sa'yo. Maniwala ka, Cheryl. Opo. Naiintindihan ko po yun. Yung mga kasi natin, yung mga magulang kalimitan ay ayaw umintindihin, lalong-lalong pag may mga asawa na yung anak. Yung biyanan at ang tatay at nanay ay nakikialam pa sa buhay ng kanilang mga anak na hindi naman dapat Oo, pakialaman yun na. nga po. Dahil may Oo. pamilya na May sila, pamilya hindi na dapat sila, natin oo. pakialam. Alam nila anong tama, anong mali. Pero wag natin, halimbawa, site ng makasanang aaway, minsan may nadagdag pa ng sulok, lalo nahihiwalay na sila dahil sa dagdag ng mga sulsul. Oo nga po.
Kaya ngayong mga kabataan ngayon, Mapusok. mapusok sila tapos na halos lahat ng pangako ginagawa sa kanilang tatay at nanay. Kaya nga sabi dito sa sulat ni Mr. Huwag Kulay. masyadong tiwala salita sa Huwag anak. kang The moment kung tiwala sa nag-asawa na yan, may naka-girlfriend o boyfriend, iba na ugali yan, itaga mo sa bato. Totoo kasi nangyayari eh. Oh, totoo yan, kasi Oo, totoo generation naman po yan. eh. Opo, totoo naman po yan eh. Oh, Kasi, kasi ibang panahon eh, cycle yan eh, Oo. talagang nasa libro yan eh. opo. Kaya nga yung mga parati natin sinasabi sa ating mga kaibigan na kapag ikaw ay may anak, ang obligasyon ng mga magulang pag-aralin sila at kapag nakatapos na, Wala na, echa puwera ka na kung sa puwera ka na. Sasabihin na, tay, palagi ka pag-asa sa amin, wala ka na ba ibang magawa ako. Diba, minsan masasakit pa salita eh. Opo. Kaya doon na po ngayon lumalabas na maghanap ka ng mga additional income mo, passive income, na kahit hindi ka masyadong pagod, pero kung alam mo Kaya kita ka. hindi, may payo din ako sa ating mga magulang at sa mga tatay, nanay. Kung pwede, wag naman lubusan. Support din yung anak. okay. Kaya mag-ipon din kayo pang sarili. Hindi Yun nga palagi po. asa sa... Para may pagpondo po Totoo ba, kayo. Bishop? Hindi sa inaano ko. Marami ako na-meet ganyan nangyari. Lahat. Kaya man ang binibigay sa anak. Balang araw, kawawa. ayun na nga, yung kinukwento ko sa iyo. At ito pang maganda eh. Kapag ikaw pala ay nag-retire na at tumatanda ka na, panatilihin mong malinis ang iyong sarili. Opo. At lagi kang mabango at maayos ang iyong physical na anyo. Hindi, Maganda to, Cheryl. Oo. Opo. Minsan nakapunta sa mga orphanage, mga ganyan. Minsan Orphanage. mapapaiyak ka. Oo, Yung kasi, mga matanda, Bishop, Oo. napapaiyak ka. Sabi niya, ang anak ko talaga, bakit iniwanan ako? Palibhasa, nag-asawa, may anak, may kaya na sa buhay na sila. Marami nangyari ganyan. Sa totoo, mapapaiyak tayo. Kaya this time, maganda usapan natin. Sa mga fresh graduation, kung nakasira ng trabaho, huwag ninyong kalimutan. Kung hindi sa magulang ninyo, wala kayo ngayon. Kaya nga napag-usapan natin itong ganitong pagkakataon sapagkat karamihan ng mga gagraduate ngayon, maghanap ng trabaho yan. Tapos sasabihin na, tatay, ako nang bahala sa iyo, nanay ako nang bahala sa iyo. Akong bahala. Pagkatapos Pero ng isang pag naka-girlfriend, boyfriend, isang buwan, Wala wala na. na. Takas na. Wala pa sa mature, asawa na sila. Ngayon, si tatay hindi mati sa anak, tanggapin niya. Gagalit pa Dagdag naman gastos. pag hiningan ka ng totoo, pera. i-observation mo kung hindi totoo. Kaya nga yung kasabihan nga yung mga alam mo, hindi mo lang pwedeng piliin ang ugali ng asawa mo. Hindi, madali ma-observation mo. Kung Kasi sa pagkapag kayo daw nagliligawan, ang bait-bait eh. Hindi, usapan muna. Kung alam mo, anak-asawa, hindi ko pwede iwanan magulang. Yan ang unang kondisyon mo. Kung ayaw, pwera mo na siya. Kaya nga yung mga sinasabi natin sa mga kaibigan natin na huwag kang yung sa anak mo na ikaw ay habang buhay pagsisilbihan. Kaya may kasabihan sa Tagalog. Pag ang anak mo nakasawa, di ba, nakasawa na, para namatay ka din isang anak. Iba ugali lalabas yan, sigurado yan. Depende sa nakuha niya yung girlfriend niya. Kung maganda ugali. Kaya ikaw, Cheryl, pag may nakita ka medyo nasa senior citizens at nakadamit ng maayos, yun ang mga hinanghahaan nyo. Kasi matanda ka lang tapos amoy Oo lupa nga, ka pa. oo. Yan ang tutulong sa magulang mo. Hindi Hindi, naman tayo tanong natin lahat. kay Siri. Hindi, tayo nakwekwentuhan lang medyo masaya. Pero part of your whole life, yan, ingatan mo kung karapat dapat maging partnership, hindi biro yan. Kasi meron iba, mga babae masyadong hindi nagsishare sa part ng magulang ng lalaki. At meron din ang part ng lalaki, ayaw mag-share sa pamilya ng babae. Kaya both side ingat din, panghabang buhay yan, hindi Dapat biro. nga po kapag alam mong may edad ka na or yun nga po, feeling mo talagang may edad ka na po talaga. Dapat nga po lalo mo ipakita na na-establish mo ng maigi yung sarili mo. Kasi para kapanipaniwala sa maraming tao na, tignan mo yung ginawa ko sa buhay ko, hindi ako dumepende sa kahit sinong tao. Kahit tignan mo, naayos ko ng maigi yung sarili ko, kahit matanda or may edad na ako sa panahon ngayon, naayos ko pa rin yung sarili ko, hindi ako yung parang
ang Parang pangit na ng beggar. itsura, ganun. Tama yan. Kaya di ba, total ngayon, graduating na, di ba? O, very good kung nakasilang trabaho, pero kailangan tanong nila, unang ang sweldo, bigay mo sa magulang. Yan ang isang payo ko lang sa inyo. Okay ba, Cheryl, ang payo natin? Opo, okay po. Dahil sila nakpaaral sa'yo. Sila ang agagising. Ikaw ng bata pa, siya nag-alaga sa'yo, di ba, Bishop? O, pagpasok, pagkain, baon. Hindi sa ganyan, materialis, obligasyon. Pero, konsuelo sa mga anak para sa kanyang magulang. Maganda Opo. tignan yan. Ang pag-aasawa, okay na dyan ako, di ba? Opo. Pero pipili mo yung karapat-dapat maging pamilya mo. Diyan minsan nakakadulot ng away, hindi pa unawaan. Opo, yun nga Yung po. manugang. Yun. O biyenan, ganyan. Di ba, Bishop? Ito pa may maganda pa rito eh. Nakalagay rin dito sa sinulat, huwag makialam sa buhay ng mga anak. Depende. Kung ayaw makinig. Hindi, magbigay ng payo kung hinihingi nila. Ayun nga po, totoo po Pero yun. kung Kung hindi hinihingi hinihingi, lang po. huwag Kasi kang lalo makialam. lalala ang away nila. Kasi meron yung ibang biyenan sa manugang nakikialam. Lalo lumala. O ito, ganyan, batugang, walang trabaho. Kasi Layasin mo sometimes na. kaya po Ganyan ganun eh. yung nagiging advice po ni Mr. Kulayko kasi sa panahon ngayon kailangan yung mga kabataan na may asawa na dapat matuto rin sila sa magiging experience nila sa buhay eh. Kasi doon sila matututo eh. Ngayon kung sasabihin mo na kagad ganito, lahat sasabihin mo sa kanya. And sa bagay, magandang payo naman lahat yung mga yun. Kaya lang, syempre kapag na-experience niya na tapos nagkamali siya, tapos alam niya na ngayon kung anong nararamdaman ng napasok sa ganung sitwasyon. At least ngayon natuto siya. May sarili silang tinatahak na landas eh. At saka payo natin, Bishop, Cheryl, sa ating mga kabataan. Porque nakatapos ka ng aral, huwag mo isipin pag-asawa. Hanap buhay muna. Pag-stable na financial mo, saka mag-asawa. bakit- Obligasyon ninyo, tulong ninyo Bakit muna ng tingin magulang. kay Cheryl? Wala pa namang asawa si Cheryl. Sinasabi ko lang na payo lang. Parang inuna natin advice sa mga kabataan. Opo. Hindi pwede puro puso. Tao po dito sa Kailangan Pilipinas. din ng Opo. kunting ipong. Wala ka ipong, Oo. paano ka mag-asawa? Opo. Tama yun, tama. Dapat may pondo po muna kayo. Talaga well-established po. Muna tama kayo yan. sa career and everything. Tapos saka nyo po isipin na Yun- ganito na, ready na ako, I'm ready at for that it. time, may time darating naman, hindi Kala naman nila masyadong maaga. kala nila ganun kaganda pang nag-asawa Oo. na agad. Tapos pati yung gatas ng kanyang anak hingin pa sa Oo mama. nga, meron ganyan eh. Yung Ang dami, marami dyan. wala sa edad, nag-asawa. Siyempre, ikaw mo ang magulang, di matisa na, siya na gagastos sa apo niya. Di double pay na naman. Pati apo, inaalaga din magulang niya. Opo. Hindi biro yan, mag-asawa. Opo. Kaya hinahandaan ng pondo. Opo. Kaya ngayong ito pa isa eh. Huwag gamitin ang katandaan bilang dahilan ng pangit na ugali. Minsan hindi maiwas yan. Hindi. Minsan habang tumatanda tao, hindi maiwas. Minsan may unforgettable. Yung ang una, minsan hindi mo maiwas yan. Talaga. Hindi, kaya nga. Walang perfect nga. Tinuturuan tayo kung paano ka makaiwas sa problema ng mag-asawa na huwag kang makialam sa anak mo pag may problema sila kasi may sarili silang buhay. Oo, kung may asawa na, wag Opo. na. Basta Basta, yun, totoo po. lalong payo natin, lalong maganda na maayos sila. Hindi natin lalala ang apoy eh. Opo. Tsaka, hindi porke ikaw ay tatay, ay lahat ng sinasabi mo ay tama sa pangkaraniwang buhay ng mga bata ngayon. Kaya ang sabi dito, pakinggan ang sinasabi nila ng mga anak natin. Pag sinabi ng anak natin, Daddy, iba yan eh. Alam mo, minsan nag-usap kami ng anak ko, natuwa ako doon sa kanya eh. Sabi ko, sabi ng mami nila, ganito kami noon eh, mami, sabi ng anak ko. Yung panahon ninyo. Yun ay panahon ninyo. Oo, yan ang karaniwang sinasabi Ngayon, nila. panahon namin, kami naman ang dapat yung sundin at unawain. Kasi ayaw payagan ng mami niya pumunta sa junior-senior Alam school mo, noon eh. Bishop, may payo lang ako ha, si Erel. Opo. Ang kabataan minsan nakakaroon ng mga ganyan undesirable ugali dahil sa Opo, computer din. opo. Nakikita mo mga computer. I not in favor lahat kabataan Opo, maggawa ng totoo po. computer. Yan nadudulot na masama sa kabataan. Observation mo. Karaniwan mga bata pag na-computer, paglabas, hindi gaano magandang ugali tsaka TV show. Diyan na nanahawa sila nanonood. Ganyan sa television humak ng baril. po kasi ng Ganyan yun eh. sariling culture na dun sa from computer sa Siyempre internet. sila nanonood sa mga computer. Ganyan, ang sama. Gagaya din ako.
sa television program, yan, nakikita ko, sampan ng nanay, sampan ng tatay, away. Gagaya din sila. Diyan nakikita note nila eh. Tama ba? Tama yun eh. Malaking influensya ngayon ng Influensya, yung computer. TV, malaking bagay. Yan. Sana ang ating board of censor, hipitan naman mga undesirable picture sa mga TV. Nakikita ko natin, parang lalo sumasama eh. Kung wala na po silang control sa mga media ngayon. Mayroon na lamang tayong 4 na minuto bago pang tapos ng programa. At napakaganda ng mga talakayan natin ngayon. Sana dumating mabisita natin kanina eh. Kasi napag-uusapan din lamang yung at saka graduation. para moral lesson sa Moral mga lesson ating yan kabataan. Tatanda din sila eh. Oo nga. Lahat naman dadaan din doon sa ganung proseso. May Tatanda ka proseso rin. naman tayo eh. Sana, Bishop, ang salita natin payo sa mga anak, magulang. Huwag ninyo isasama ang payo natin dahil ikabubuti ninyo din. Habang tumatanda kayo, makakaisip kayo anong tama, anong mali. Huwag ninyong kalimutan ang inyong magulang. Tsaka maganda po yan yung lahat ng mga pinapayo ni Mr. Colayco kasi nagtuturo po talaga. Ang ganda ng kanyang mga kasi payo natin. ang lahat po kasi na tinuturo ni Mr. Colayco, ano po yan eh, paano mo sa sarili mo na magkakaroon ka ng Support yourself. independent financial security. Yun po Yun, yun. yung financial security. Yan lagi ang tinuturo niya sa lahat ng tao. Kaya maganda po yung parang kasi may foundation po yan, alam ko po si Mr. Colayco. Yan po ang tinuturo niya lagi yung ikaw, hindi porke bata ka or may edad ka na, ibig sabihin hindi mo naisipin yung pansarili mo na independent financial security. Dapat nga gawin mo yon at planuhin mo na hanggat maaga pa kasi hindi mo masasabi ng mga tao sa paligid mo kahit kapamilya mo pa yan kung matutulungan ka nila in the future. Yun. Mayroong magandang payo siya eh. Sabi niya, doon sa isang seminar niya, gusto mo bang maging milyonaryo? Halos na nagsabi, oo. Pero wala naman kaming pera para maging milyonaryo ka. Alam mo, simple lang, sabi niya. Sa isang araw, kung ikaw may sweldo, mag-ipon ka ng 20 pesos. Opo. Paano kung wala kang trabaho? Basta mag-ipon ka ng 20 pesos. Sa loob ng isang buwan, mayroon kang 600 pesos. Sa loob ng isang taon, magkano ang naipon mo? Kung yung 7,000 plus. kung ikaw ay huwag mong alisin yan sa bangko at palalaguin mo. Sa loob ng 20 taon, magkano yan? Hindi, Bishop. Milyonaryo ka. Oo nga. How about expenses? Kung Yun nga po. Yun nga po 20 pesos lang eh. Kaya nga po tinuturo palagi ni Mr. Francisco Colayco yung formula na income minus savings equals expense. Yun po lagi ang rule of thumb na tinuturo niya. Income minus savings equals Pero, expense. Sherry, hindi mo masasabi, kung low income ka, mas marami expenses. Hindi, yun eh. Ibabalansin nyo naman po yun eh. Babalansihin mo yun eh. Kaya naman pong balansihin yan eh. Kaya nga natutuwa kami doon sa isang kaibigan namin. Alam mo, sinubukan kong mag-ipon eh. 20 pesos ang araw. Oo, sinubukan ko. Ngayon, malaki-laki nang naipon ko. Hindi ko ginagalaw yun. Kinakalimutan ko, may naipon ako doon. Kaya na napakalaking bagay ang nangyari doon. So, mayroon lang huling, siguro magpaalam na tayo. Cheryl, go ahead please. Opo. Papaalam po ako. Ang pangalan ko po si Cheryl. Sa susunod po na po namin dito, programa sa www.ustream.tv/channel/Kampi Online ay patuloy pa rin po kayong makinig. At marami pa po kaming mga kaaya-ayang bagay at mga livelihood programs na maaaring ituro po sa inyo sa susunod na mga araw po. Okay, Bishop, sa ngalan Alex Sonio program, sana may napulot kayo kukunting payo namin sa ating mga kabataan. Salamat sa iyo sa 2 to 3 program, Bishop. Thank you very much. Salamat din at sa ngalan po ni Mercy Madiloso at ni Rose na hindi nakarating ngayon sa baka mayroong inasikasong mahalagang bagay. Kami po nagpapaalam, nagpapasalamat po sa programa. Sa susunod na linggo ulit tayo magkikita. At sa linggo po, mayroon po tayong seminar ulit doon sa Red Ribbon. Maraming salamat po and God bless. Because He's given Jesus